Nagsimula ng mamalaot ang ilang mangingisda sa parte ng Bunuan Giset sa lungsod ng Dagupan matapos mapansing humupa ang lakas ng alon. Bagamat nanatiling maingat ang mga ito dahil sa sama ng panahon. Ayon kay Francis Paras, isang mangingisda na bandang alas 12 na madaling araw kanina ay nagtungo na sila sa laot matapos makitang gumagandang kondisyon ng dagat. Gayunman, inabot sila ng malakas na ulan at hangin habang nasa gitna ng dagat pero hindi naman napano ang kanilang bangka. Anya, halos 6 na oras silang namalagyo sa laot upang mangisda, ngunit nasa kalahating timba lamang ang kanilang naiuwi. Nakaramihan ay alimasag at tinatayang nasa 2 kilo lamang ang iba't ibang uri ng isda. Dahil sa patuloy na banta ng masamang panahon na dulot ng bagyong Maymay, sinabi ni Paras na hindi na muna sila babalik para mamalaot sa araw na iyon. Samantalang ilan pa nilang kasamahan ay naglalambat na lamang malapit sa dalampasigan upang makahuli ng isda na may pang-uulam. Nagpaalala rin siya sa kapwa mangingisda na unahin ang kaligtasan na diwasang pumalaot kung masama ang panahon. Kanina po kami mga bandang alas 12 ng madaling araw, tapos konti lang yung kuha namin, kalahating timba lang. Kanina malakas yung ulan kanina sa gitna, tapos basa kami ng kapatid. Pero wala namang problema sa sabang. Wala naman, malamig lang. Oo, ngayon lang kami nakapagpalaot kasi malakas yung hangin tapos yung alon. Pabalik pa ba kayo, ma'am? Hindi na. Kaya timing lang namin. Bira na lang kasi. Hintayin namin kung mamada ulit, sir. So ngayon sa ano po yung mga nahuli? Alimasag. Kakaunti. Konti yung isda, sa isari. 2 kilo lang siguro. Yung mga kasama niyo sa ano yung ginagawa? Wala silang pang-ulam. Pang-ulam nila, pang-umusal. Ano yung tawag sa ginagawa? Duckless, sir. Duckless po. Sa mga kasama ko dyan, mag-ingat po kayo palagi kung sakaling masama yung panahon. Huwag na po tayo magpalaot kasi mahirap na. Samantala, nanatiling bukas ang ilang shed sa Tondaligan Beach kahit maulan bagamat kakaunti lamang ang mga bumibisita. Ayon kay Dolores Coloma, isang shed owner, nagbukas sila ng kanilang pwesto upang maglinis ngunit nakatakda rin itong isara matapos silang maglinis dahil sa kawalan ng mga bisita. Aniya, mas maayos ang kanilang kita tuwing Sabado at Linggo. Ngunit kapag umuulan ay karaniwang mga suki lamang ang tumatawag upang magpareserba ng shed. Naglalaro umano sa 400 hanggang 500 pesos ang halaga ng pagrenta. Sa kabila nito, aminado siyang matumal ang kanilang kita sa kasalukuyan at nanatiling nakadepende ang dami ng mga bisita sa lagay ng panahon. Wala naman pong nagsishade na walang tao. Kasi sa umulan, wala naman po. Naglilinis lang mga mamaya. Sasarado din doon shade. Wala na, uwi na. Pero nung nakaraang mga araw, nung linggo, Sabado linggo lang mayroon. kamusta po? Medyo may kakuntihan. Okay naman po. Pero kapag ganito, ma'am, umuulan, tapos meron pang nais mag-rent sa inyo. Tatawag na lang po sila. Tumatawag na lang po. Calling call na lang. Magkano po ang Ganun din pa press din ninyo. Mga suki lang naman po eh. Mga suki-suki lang. magkano po, ma'am? Mga 500, ganyan lang po. 400. Pag tumatawag ng 400, binibigyan na namin po, sir. Pero ngayon tag-ulan, ma'am, nababaha ba dito pa? Hindi po. Hindi po nababaha dito. Pero kapag malakas ang ulan, ano po ginagawa niyo dahil itong paninyo, bubong, Ano lang, ganito lang. Binababa lang itong cover ng ano. Yan lang po. Natumal talaga siya. Natumal siya. ano po yung malakas dati? Ano lang, mga Sabado linggo lang. Galing-galing pag may bagyo. Yan lang. Para sa programang Bomba ni Big Time Patrol numero 5, Bomba Oliver na kumus nag-uulat. This is Bomba Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!